Hindik-hindik para sa iba ang kanilang itsura. May 21 o 21 na pares ng mga paa, madalas kulay pula o reddish-brown at maaring humaba hanggang 20 centimeters. Ang nakakakilabot pagmasdan, mga centipede o alupihan. Kung nangingilabot na kayo sa kanilang itsura, mas nakapangingilabot ang nangyari sa isang bata sa Digos City, Davao del Sur na pinaniniwalaang napuruhan ng lason ng alupihan. Ito yun akong gibati, di ko kadawat at nata. Kulay itim, maraming mga paa, gumagapang at sumusuot kung saan-saan. Mag-ingat! Nito lang hapon ng August 10, nadatnan ni Lola Magdalena ang 1 taong gulang niyang apo na si Hyacinth na iyak ng iyak dahil sa namumula at namamaga nitong baba. Alas 4 ng Webes, nakita na ko nga ang liog niya nga kuan na ay nagpula. Ang ina ni Baby Hyacinth may kondisyon sa pag-iisip kaya si Lola Magdalena ang nag-aalaga sa kanyang apo. Ingon siya nga, gihagkan lagi daw ni amay. Antong ingkuha, sa mga pagkahalo ka, oy nga, pula man na ni hubag pang kuan. Pero wala man magkuha ng bata nga nagluya. Nga, murag ni hubag ba? Yung kung ano man na, day. Dili to dahilan nga pagkuhan ako, paghalok. Panay po ang iyak eh. Nung tiningnan ko may magana yung dito ng bata. Yung ilalim ng bunganga niya, iba na yung kulay. Ipakra daw lang pinig. Sa kung anak ko nga, kuan, isa, ingon siya nga, wala man kuan ramanig. Dili man lang pinig ang nagkuan ani. Nagpaa kay ito man ang pinaakan niya, di man pula. Si Baby Hyacinth dinala nila sa albularyo. Katong hubag yung saping, murag kalala na pula-pula. Kaya ako mga duda, murag ilaga siguro ni. Ang sanggol, pinahira ng langis o lana. Hindi po safe ang mag-apply po ng langis or lana sa lahat ng wound, especially the patient is a baby. Kasi we never know how they prepared lana. Pero kinabukasan, mas lumala pa ang lagay nito. Hanggang sa nagdesisyon na silang dalhin ito sa ospital. Namamaga ang kanyang ulo, mayroon ng butas dito na may tumutulog tubig po. Pero habang kinukunan ng blood pressure si Baby Hyacinth, laking gulat nila sa nakitang gumapang sa batok ng sanggol. Isang alupihan o centipede. Yang ang pagtuo ato, naa siya gid sa dalunggan gikan. Ang nakababahala rito, ang mga alupihan may taglay na toxins o lason. Ang centipede ay nakikarry ng dalawang prominent chemicals ang dinadala nila sa kanilang kagat. One is serotonin, the other is histamine. Kasi yung histamine ay dudulot ng what is known as allergic reaction. And that allergic reaction can come across also as anaphylactic shock. Ang kanilang blood vessel ay nag-dilate, no? Babaksak ang blood pressure, hindi sila makahinga. Pero ang tubong Bacolod City sa Negros Occidental na si Christian, imbes na matakot sa alupihan, ginawa pa niya itong pet. Meron nga siya ngayong mahigit 100 nito na nakasilid sa clear na plastic containers. Nagsimula ako dati ng 1-2 peraso lang. Ngayon, meron na akong around 22 pieces of adults and I have 100 plus baby na mga alupihan. Bata pa lang daw siya, nagka-interes na sa alupihan. Yung nagugustuhan ko talaga sa alupihan, yung kung paano sila kumain. Kasi napaka-unique ng kanilang strategy. Kinakagat niya, tapos niyayakap niya gamit ng kanyang mga paa, tapos tinutusok yun at the same time. Sa pagpapakain ng alupihan ay kailangan natin i-secure yung paligid natin. So kailangan natin ng malaking bin para ilagay natin to yung kanyang lalagyan dito, upang hindi makatakas yung alupihan. Yung pinapakain ko sa kanila ay superworm. 5 beses na ako nakagat ng alupihan. Parang imagine mo yung needle, tas iinitin mo yung needle, itutusok mo sa balat mo. Ice lagi yung ginagamit ko para hindi lumaki yung maga niya. Ang first aid binababat sa mainit na tubig para ma-dilute daw yung histamine. But if there's swelling, you have to decrease that swelling, no, with something
cold. Every time na mag-open siya ng kanyang mga alupihan, make sure na andun ako na tumitingin. Pinapaalala lang palagi na always mag-ingat. Samantala, matapos makita ang alupihan sa batok ni Baby Hyacinth, Papa niya ang ulahipan na nahulog. Nidagan pa gani siya sa simento. Tumban po sa mo ang kauban, babantay diri sa bata po nga kauban na mo. I saw 2 small puncture wound on both neck po. During the admission na sa loob ng ward, the patient had a deteriorating status. Bumababa na yung BP niya, nagbo-bluish na yung baby. The area po of the wound is already blackening. matapos ang 4 na araw na pagkakaospital, si Baby Hyacinth binawian ng buhay. The cause of death that we recorded was septic shock secondary to sepsis from infected wound on the neck area of the baby, probably insect bite. Hasta mga uyuan o giyaan, sakit ko doon sa buot. Pero wala naman. Sakit yun sa buot, ma'am. Ang fatality from centipede is actually very, very low. Hindi talaga nagkakaroon ng kamatayan. However, we're dealing with a sanggol, no? A baby. So it might be a little bit more serious in that regard. Ang centipede, kaya yan lumalabas sa kanilang natural habitat. Naghahanap sila ng kanilang pagkain. Naghahanap sila ng secondary shelter nila. Kaya madalas nakikita natin sila indoor. Nakikita natin sila sa mas malamig or mas damp na lugar. The DNR will not recommend people na patayin ang lahat ng centipedes every time they see one because these organisms also play significant roles in our ecosystem. Also, they are predators of other insects that are harmful or can cause damage to some agricultural crops. Nitong Huwebes, inilibing na si Baby Hyacinth. Punta na ako sa karang, pakaon ako. Pasaluyan. Ano ako, baby? Sakit kaayo, murag ubuto akong kasing-kasing makita sa iya hanggang mamatay na siya. Marami silang mga paa, kaya naman mabilis gumapang. Hindi man kalakihang nilalang, maaari ang mga itong magdulot sa atin ng malaking kapahamakan. Mahalang LPG panluto? Hindi yan problema ng mga tiga-Kalumbuyan sa Pangasinan. Dahil mula sa lupa, may sumisingaw na kanilang ginagamit panluto. Tsak marami sa atin, kumukulo ang dugo sa mahal ng LPG o ng liquefied petroleum gas ngayon na ang presyo pumapalo na mula 800 to 1,200 pesos kada tangke. Pero hindi yan alintana ni Pedro dahil ang gaas na kanyang ginagamit pang luto at pangsaing libre. Yung gas na nilalabas po niya, constant talaga siya. Kayang-kaya magluto ng tuloy-tuloy. 24/7. Dahil tila unli rin ang apoy sa kalan ni Pedro. Pati ang kanyang mga kapitbahay. Nakikiluto na rin. Ay, natuwa kami, 31 na years kami dito. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. Ang gas na nagpapagana sa kalan ni Pedro mula raw sa nadiskubre nilang Lakas, no? kumukulong lupa. Dito sa lupain na pagmamay-ari ni na Pedro sa Barangay Kalumbuyan, San Carlos, Pangasinan, nagmula ang gaas na nagpapagana sa kanyang improvised kalan kung saan ang lupa bumubulwak at tila kumukulo-kulo. Dati, sa iisang bahagi lang daw lumitaw ang bumubulwak na lupa. Umabot din siguro mga 10 to 15 feet kung sumirit. Pero ngayon, halos 80% o napakalaking bahagi na ng 2,700 square meters na lupain ni na Pedro ang kumukulo. Banayad na siya ngayon, pero lumawak yung sakop niya.
Nito lang Enero nung nadiskubre ito ni na Pedro habang inaayos ang koneksyon ng tubig sa kanilang bahay. Nag-hire kami ng mga manggagawa. Magpapabutas sana kami para magkaroon kami ng masarap na tubig. Nagbutas kami ng 7 tubo, 140 feet yun. Dinagdagan namin ng 1 tubo, hindi na siya kayang ibaon. May biglang hangin na lumabas. Pumutok pati yung mga putik, kumalat. Para po siyang kumukulong tubig. Ayun, no? Lakas, no? Pagkakita ko po, natuwa ako kasi sabi ko, uy, ang ganda na nakuha nyo, tuloy-tuloy yung tubig. Pero ilang oras na raw ang lumipas, ang bumubulwak na tubig mula sa kanilang hinukay, hindi pa rin maubos-ubos. Nag-start yan ng ganyan ng 9 o'clock umaga, alas 5 na hindi pa humihinto. Nagtataka ako bakit hindi bumabaha sa lugar hindi umaapaw yung tubig. Hanggang may napansin sila sa ibinubugang tubig mula sa lupa. Ang akala namin nung una, yung pressure lang yun, parang may tsurang gas yung hangin na lumalabas. Walang amoy, mararamdaman mo medyo malamig. Kumuha ko ng plastic, pinatanggal ko yung hangin. Nung napalobo ko po yung plastic na yon, tinali ko siya, then tinry ko pong sindihan. Mayroon niya ako yun. Lumiyab po. Dito napagtanto ni Pedro na ang hangin mula sa bumubulwak na tubig posibleng may gaas. Feeling ko lumakas pa nga siya. Kasi biruin nyo, nagkaroon na ng air bubble sa iba't ibang lugar. Kaya para ito mapakinabangan, kumuha ko ng container, binutasan ko siya sa taas, tapos nilagyan ko ng hose. Susubukan natin siyang sindihan para malaman natin kung magliliyab talaga siya. Nilinyahan ko sa malayo, tapos yung dulo ng hose na yun, itinap ko ngayon siya sa kalan. Pag sinindihan mo yun, aandar na siya. Nung gabi na, subukan namin magluto, kayang-kaya magluto ng tuloy-tuloy. 24/7. Ang balita sa improvised LPG ni Pedro, parang apoy na kumalat sa kanilang barangay. Kaya para makatipid, ang kapitbahay ni Pedro na si Delia, araw-araw nang nakikiluto sa kanilang kalan. Naunahin kong sila ni Pedro, kami ang susunod. Simula po noong January, tuloy-tuloy po ang pagsasaing namin. Si Baby naman, mula nung nakigamit ng kalan ni Pedro, 1,000 piso raw ang natitipid kada buwan. Nagpainit ako ng tubig, tapos nagluto ako ng ulam. Nakatipid kami sa gas kasi hindi na kami bumibili. Nakadagdag po sa mga pagkain ng mga bata. Biyaya man ang tingin ni na Pedro, Delia at Baby sa libreng tila pa LPG mula sa kumukulong lupa, ang ilan sa kanilang mga kabarangay nababahala. Natatakot po. Pag sinindihan mo yun, umaapoy Mamaya tumabo. Pwedeng hagisan ng sigarilyo, kaya natatakot ako na baka masindihan siya. Kaya sina Pedro, bantay sarado ito. Yung tatay ko nandito 24/7. Laking tulong din ng napabakuran namin siya bago namin nagpabutas. Nakokontrol yung crowd sa pagpasok. Ang yellow lane po na yan ay para po makontrol natin yung pagpasok ng mga tao habang wala pa pong final na abiso from DOE. Pwede pong gamitin ng owner yan. Plano ko talagang i-convert sa kuryente yan. Pero di ko siya pwedeng galawin unless malaman natin kung ano ba talaga yung nasa ilalim. Para maliwanagan, inilapit ni Pedro ang nadiskubre niya sa mga otoridad. Pumunta ako sa munisipyo, kinunta ko na rin po yung DOE. Kumuha sila ng sample doon, titingnan daw kung methane gas or biogas. Ano nga ba ang meron sa ilalim ng lupain ni na Pedro at kumukulo ito? Meron kaya ritong gas deposit? No? Lakas, no? Nitong Huwebes, muling binalikan ng mga kawani ng DOE o ng Department of Energy ang lupain ni na Pedro kung saan kumukulo ang lupa. We will recommend to do some water quality test dito. Ayon sa isinagawang initial assessment, ang gas na lumalabas mula sa kumukulong lupa ni na Pedro, yung tinatawag na marsh gas. Mostly nakikita ito sa mga marshland tulad ng dito, so swamplands, then sa mga gilid ng ilog, yung nabubulok ng mga halaman, ng mga puno, organic or biological matters po ito. The composition is CH4 for methane gas. Pwede siya for cooking. Marami na mga existing. Sa Mindanao, yung pinakamalaking. So they are right now in the process of doing study din po para po ma-harness yung area.
Ang tanong, ligtas ba itong gamitin panluto? Biodegradable sa non-toxic. Iwasan natin magkaroon ng source of ignition dito. So definitely hindi naman po magkaroon ng sinasabi nating danger. Yung nagawa nilang kalan, safe naman, they can apply po for commercial purpose. In pursuing for a power plant or electricity generation dito, kailangan po natin mag-conduct ng further study to know yung deposit ng area na ito. Masaya kong nalaman na pwede pala namin siyang gamitin at safe naman siya. Ang lokal na pamahalaan naman ng San Carlos, handang makipagtulungan kay Pedro para mas mapag-aralan pa ang nadiskubring marsh gas deposit sa kanilang probinsya. We will wait for the further study po ng DOE kung anong ba magiging major requirement nila. Willing na willing po kami makipag-coordinate sa kanila at makipagtulungan kung ano man po yung kinakailangan. Para din naman to sa ikabubuti ng mga residente rito. Nararapat lang naman sigurong mapag-aralan nga ang potensyal ng kumukulong lupa sa Pangasinan. Nang sa gayon, magamit pa ito at mapakinabangan ng ligtas ng mas marami. Mas maraming anak, mas malaking pamilya, mas masaya nga ba? Kapag nanganganak ang isang babae, madalas sabihing nasa hukay hindi lang ang isa niyang paa, kundi pati na ang buhay ng kanyang sanggol. Pero ang 42 anyos na si Carna, nasanay na raw sa hirap at sakit ng panganganak matapos mabuntis at magluwal ng sanggol ng 17 beses. Si Carna kasi, mula nung nag-asawa, taon-taon talaga kami nag-aki. May mga pagkakataon pa ngang si Carna paraw mismo ang nagpapaanak ng kanyang sarili. Ayan, panduwa ko, siyam. Gabos ko anak ko, nagpaluwas ka. Gaano nga ba kalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan sa pagpaplano ng pamilya? Dito sa kubong ito sa Sitio Lipac sa Goa, Camarines Sur, nagsisiksika ng napakalaking pamilya ni Carna. Ang kanyang mga anak, tabi-tabing nakahiga sa papag na parang sardinas. Wala silang sariling kasilyas o CR. Bihira lang din daw silang makaligo. Nahirap po kami sa tubig, nag-igib kami yung mga sapa-sapa. Ang mga bata, kulang sa damit. Ang kadalasan nilang suot, mga pinaglumaang baro na malaki sa kanila. May po kaya mga baro ang mga aki ko, tang tigabarado na nga mga kinagang mga matoa. Mahirap po, marami kami magkakapatid. Minsan po hindi kami nakakakain. Si Carna at ang mister niyang si Jesus, sa pamumulot ng nyug binubuhay ang kanilang buong pamilya. Nangyari sa kuya, kang araw ka na pagpurot kami ninyo, nabadil ako. Ang akala ninda, nasa taas ang tiyo, pero tigpurot ko itong mga hulog-hulog sa naman. Igdinagtama, igdinagluwas. Ang mga nyog na ibenta ni Carna sa halagang 200 pesos. Bakal po. Ipambibili ng bigas at gatas. Sa 200 po, nabakal ko, tulong gatas na 15 ho, 2 kilong bagas, tapos yung 50, tigliti ko sa motor. Ang uli ko sa 205. Pagka-uwi si Carna, agad nagsaing. Para may pang-ulam, kumuha si Carna ng tanim niyang gulay. Ito ang pinagsaluhan nilang mag-anak. Sa daming araw ng kanilang mga anak, may mga pagkakataong hirap na nilang matandaan ang pangalan ng mga ito. Inot si Aileen, ang panduwa si Junior, plus si Angelica. Pantulo, pang-apat. Tama baga. Pang-lima, ano pangalan? Si Aisa.
Ang pang Pagsabihin. pito, si... Ika. Nasasakitan talaga kung magkuhin mga pangalan kan aki ko ta. Kasakadak lang. Sa ngayon, 8 na lang sa 17 mga anak ni Karna at Jesus ang narito, ang pinakabata, ang 1 taong gulang pa lang na si Junjun. Ang 5 mga anak nila meron ng sariling pamilya. Ang ika-7, ika-8 at ika-9 na hindi na raw nila nabigyan pa ng mga pangalan, mga sanggol pa lang nung namatay. Puro kapoy, ang bako man tong hilang, puro kapoy. Taday nga ko ako ang pambakal gatas. Talaga grabe talaga na pagkuyang ko maka itong aki kong nagadan, natulo. Dahil nga sa gutom. Makulog sa buot niyan, na nahalan aki, naghali. Ipo sita, kuya nga ni napabayaan me. Saan mo dahil kami makapa, Doktor Tarayo. Dahil din sa kahirapan, ang nooy sanggol pa lang na si J. Mark, napilitan nilang ipaampon. Daik minag ako ang pambakal gata. Nagparahin nakin nga sa ko pag uliig dita. Ano man data pinaampon mi dasya. Nagbabasol nga rin ko ta, sabing aki. Kung ang kusanaan, panahon araw ka, dahil ako dako ng aki. Ang mas nakababahala rito na pag-alaman din namin na 20 anyos pa lang si Jesus nung sila'y nagsama ni Karna na noon 12 anyos lang. May pong demanda na kag gustuhan meman kag mga magurang mek. Ang statutory rape, ang edad niyan ay nasa 12 anyos pababa. Pero starting 2022, meron tayong bagong batas, yung RA 11648 na itinaas yung edad from 12 years old. Ngayon, ang statutory rape ay 16 years old pababa. Hindi depensa na merong relasyon yung babae doon sa lalaki. 13 anyos lang si Karna nung ipinanganak niya ang kanilang panganay hanggang nasundan pa ito ng nasundan at ang kanilang tahanan parang naging pabrika ng mga bata. Siyempre sa mag-agom, basta manggi naman. Dahil ka man kung anong dapat gibuhon. O, kaya nakadakol po kaming anak. Ako talaga nagpapamilya, dahil makakontrol. Ay, ang panduwa ko, pansyam, gabos ko ako nagpaluwas kaan. Dahil sa may ko yung pambayad. Kung nanganak siya sa bahay, ang usual complication niya is dinudugo ng malakas. Maswerte lang siya na hindi ganun ang nangyari sa kanya. Dito sa RHU, pag nanganak ka dito, may porpis ka or may PhilHealth ka, wala kang babayaran ng isang kusing. Kumukonsulta naman daw siya noon sa kanilang health center para makontrol ang kanyang pagbubuntis. Nagyan ko sa center, mayo ng pagtudok. Ay pagbulta ko, ito pala, bados na ako. Ang sabi sa akin ng nurse ko, iniiwasan siya. Kasi nga may problem doon sa pag-take ng gamot. Normal na side effect yun. Never tayo na-stuck out sa gamot. Sinubukan din daw nilang gumamit ng contraceptives. Kubar kami kang kondom, kundi ang mga aki ko kaya mga kalwagon, gigibon loob, kaya nagpundo kami kaan. Nagamit ako sa pills. Dahil ko talaga na inom na sige-sige. Kung si Karna, 12 anyos, ang kanya raw ina, 13 anyos nung nagdalang tao. Kuyang kaming magturugang, 24 kami, normal na, nadakol ning aki. At tila umuulit lang sa kanilang pamilya ang kapalaran ni Karna dahil ang isa niyang anak na si Aiza maaga ring nag-asawa. 17 po ako nabuntis. Nakapag-asawa akong maaga kasi nadala siguro po ako ng emotion ko. Minsan po hindi kami nakakakain. Lalong naghirap po yung pakiramdam ko kasi nagdadami na po kami. Ang hirap po talaga ng mahirap. Hindi ko po alam gagawin ko nung pinagtrabaho na ako ni mama kasi di na ako makapagtapos. Hindi ko magawa yung mga pangarap ko sa buhay. Ang 14 anyos namang si Carla, susubukan daw ibahin ang kanyang kapalaran. Gusto ko pong makatapos mag-aral, maging nurse. Dahil naawa po ako sa mga magulang ko. Pero dagdag problema sa mag-asawa ang balik eskwela ng kanilang mga anak. Hibi nga ni Sirta, grabe ang pagtios may, mga aki may. Dahil ko napapaadal, mayo mga gamit, mayo sindang gabos na gamit, mayo sinda mayo eskwela nga, sinda mga sinilas. Meski nga sa pambado po kan mga aki ko, huruba baga, nahilingan hindi hurubaan mga aki ko. Mayo talaga akong pambakal. Ang kwento ni Karna at Jesus at ng kanilang pamilya. Ito guys yung pamilya nila. Na itampok ng vlogger na si Roy. Ilan lahat yung anak mo? So yung lahat ng anak mo, te?
Natagpuan namin itong pamilya na to, aksidente lang. Unang-una naawa talaga ko dun sa mga bata. Nabigyan namin sila ng babahay sa tulong ng aming mga sponsor, mga grocery, bigas. Sa pag-iikot ng aming team sa barangay, nalaman namin na pangkaraniwan lang pala rito ang malalaki, ang pamilya. Ako po may 12 aki. Ako po ay may 8 anak. Factor doon is primero kahirapan. Palagi siguro na-idle yung mga pamilya doon. Yun lang ang libangan. Education, importante din yun. As much as possible. Hanggang saan kaya ng kapasidad ninyo financially at emotionally na pwede ka magpalaki ng pamilya. Ang pagbubuntis ng maaga, delikado. Hindi pa talaga sila physically well prepared for childbearing. Ang Rural Health Unit o RHU at Department of Health ng GOA regular naman daw na nagsasagawa ng family planning seminar sa komunidad. Ang family planning is dapat may gap. Dapat as much as possible, sabihin na natin pinakamaiksi 2 years na dapat huwag magmanganak. Ang family planning program ng ating gobyerno, naglalayon ito na tulungan sila na ma-achieve nila yung bilang ng anak na gusto nila at syempre ipaunawa din sa kanila yung responsible parenthood. Samantala, para tulungan ng pamilya ni Karna, ang lokal na pamahalaan ng GOA nagbigay ng grocery at school supplies. Nakatanggap ang mag-asawa ng mga materyales para mapagawa ang kanilang bahay. Nag-abot din ang aming team ng pinansyal na tulong. Nito lang Biyernes, sa paggabay ng nurse at doktor, napagdesisyonan ni Karna at ng anak na contraceptive implant na epektibo raw birth control sa loob ng 3 taon. Kompleto din yung family planning na yun. Pills, DMPA, yung injectable, at saka ngayon yung implant nun po. Sineserve namin ng libre. Salamat ko po. Laugan akong implant dahil naman masundan ang aki ko sa 3 taon. Makapokus na po ako sa bunso ko. Responsibilidad ng mga magulang na bigyan ng maayos at maginhawang buhay ang kanilang mga anak. Pero magagawa lang nila ito kung sila rin dapat responsable sa kanilang mga aksyon at desisyon. Pag-inggit, pikit. Yan ang moto ng kontrobersyal ngayong couple na si Roden at ang binansagang si Miss Popcorn. Pasintabi po sa mga single dyan, pati na ang mga diabetic dahil ang mga itatampok natin talagang sweet na sweet. Nariyang magkapasan habang naliligo sa ilog. May pa-HHWW o holding hands while walking pa. Kain tayo ng okra. Hindi rin nakontento sa kanilang subuan ng pagkain. Hala ho, sa pinagit sila ho. Aba, nagne-nail cutteran pa. Ang mga marites naman, pinapak na parang popcorn ang magjowa. Naniniwala na talaga ako sa Love is Blind. People these days will do anything kahindik-hindik just for content. Ang mga iniintriga online, tiga Murcia sa Negros Occidental, sina Roden at si Rene na mas kilala online bilang si Miss Popcorn. Bakit ikaw pa pinatulan? Ang pangit-pangit mo. Pera lang daw po yung habol ko. Naawa nga ako kay Roden. Pagdating kasi sa social media, napaka-harsh talaga. Ay lang na. Hindi po ito palabas ang aming pinapakita sa inyo. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila na for the content lang po yun dahil totoo pong pagmamahal. Love you, Papa. Love you too. Para maitaguyod ang kanyang pamilya, mula Negros, si Rene nakipagsapalaran sa Maynila, kung saan tumibok at nawasak ang kanyang puso. Not once, not twice, kundi 3 beses. Paalam sila na mag-asawa na para gumaan ang aking loob, ay binigyan ko po ng laya yun. Tinagap ko sa sarili ko na wala namang tatagal na ganong klaseng relasyon. Nagmahal na rin daw si Rene ng babae kung kanino nagkaroon siya ng anak. Ang magdadalawang taong gulang ng si Baby Angel, hindi niya tunay na pangalan, na binansagan ding si Baby Popcorn. Yung relasyon namin po umabot po ng 1 taon, kaya po nabuo po yun. At yun po ay hindi po dahil sa aksidente po nangyari, yun po ay kagustuhan. At may nakilala siyang ibang lalaki sa buhay niya. Ayoko na kasama yung anak ko sa kanila dahil akin yun. Nagkaroon po kami ng legit na agreement at yun po under by the DSWD. Para
para hilumin ang sugatang puso. Umuwi si Rene ng Murcia sa Negros. Nilibang ang sarili sa pagvo-vlog at nagpakilala bilang si Miss Popcorn. What's up mga mimis? So once again, this is Miss Popcorn. Garagaak, garagumo, garinubo. Pitong po, pitong sumpa na sa isang mukha. Pinili ko yung screen name ko. Madali kasing damputin, masarap muyain. Maliban sa crispy siya, pag niluto mo, pumuputok-putok. So parang yung masasabi ko yung istorya ng buhay ko. Ang kanyang content, good vibes lang. Walang problema sa kahoy. Maraming puno, yung iba nga po na agnas. Ang hindi alam ni Miss Popcorn, isa sa napapangiti ng kanyang vlog, si Roden, na heartbroken noon sa kanyang ex na isa ring beshi. Hindi ko po feel na mahal ako noon. Puro po kami away, puro po kami tampo. Months lang din po kami. Hanggang napanood ni Roden si Miss Popcorn. Idol na idol ko po siya noon and lagi pa ako nanonood sa mga vlog niya. Nawawala po yung stress ko. Pinapangarap ko na sana makamit ko siya. Sana makamit ko siya. At nito lang Mayo, nag-cruise ang landas nilang dalawa sa isang pageant kung saan reigning title holder si Roden, isa naman si Rene sa mga nag-judge. Nung nagpa-picture po ako sa kanya, hinawakan ko po yung bewang niya. So parang gusto kong ihag agad ng diretso. Yung kaba po ng dibdib ko is sobrang grabe. Parang gusto ko pong sumigaw, tumalon. Matagal na pala ako niyang iniidol at gusto makita. Panay pa-cute niya sa akin. Laging nag-aabang kung saan ka dadaan. Nagbabaka sakaling muli kang masulyapan. Ang ganda mo at ngiti mo kay tamis. Pagkatapos ng gabing yon, si Roden naglakas loob na raw na i-message si Miss Popcorn. Sabi ko, ako pala yung nagpa-picture sa'yo. Thank you po kasi hindi niyo po ako isnab. Kaya minsan gusto kitang i-chat sa FB. Hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa. Hindi ko napapatagal. May boyfriend ka ba or wala? Pwede kitang jowain. Sabi niya, easy to get naman daw siya. Wala pa pong 10 minuto, sinagot na po ako agad. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Guys, so ayun na nga parating dito si Roden. Para patunayang seryoso siya kay Rene, bumiyahe si Roden ng 4 na oras pa Murcia para lang makasama si Rene. Nang dahil sa'yo, oh, oh. Naramdaman ko seryoso sa akin. Pinakilala niya ako sa kanyang mama, sa kanyang mga kapatid. Pinagmalaki niya ako sa social media. Hindi niya ako kinakahiya. Magto 2 months na po ako dito sa bahay niya. Patagal po ng patagal at nagiging close ko po si nanay. Story na rin din po nila sa akin ay pamilya na din po. Family-oriented siya at maalaga. Pagkagising, yung higaan namin, nakatupi yung kumot, nagluto siya. Hindi kasi siya kumakain nang hindi pa ako dumadating. Na-appreciate ko ng bonggang-bongga pag-aalaga niya sa akin. Tanggap ko man sila sa ila relasyon kay ti daw dira siya nagmaya kay Roden. Pero gaya ng ibang relasyon, ang dalawa, meron ding pinag-ELQhan o lover's quarrel. Pagkasama ko siya, may mga kausap siya mga hindi ko alam. Sweet po nila na magkipagkwentuhan, tapos nag-hug sila, nagkikiss sila sa pisngi, gano'n. Pero paglilinaw ni Miss Popcorn, ang mga kausap niyang pinagseselosan ni Roden, parte lamang ng isang pagsubok. Anong paandar ito, Miss Popcorn? Sabi ko, ang taong to, kailangan ko pa subukin talaga. Hindi niya alam na pamangkin ko yung kachat ko. Pinalitan ko lang yung pangalan sa Facebook. Selo siya. Ay, grabe! Oo, may pagdabog. Marang nakalimutan niya, bahay ko to. Oo, parang gusto niya sirain yung mga pader. Sa prank! Umiyak siya! Umiyak talaga siya. Sabi ko, hala, totoo talagang mahal niya ako nito. Love you, Papa. Love you too. Sa kabila nito, pwede ka raw magpa-popcorn session sa dami na maupinyong lumabas sa kanilang dalawa. Ang pangit-pangit mo, bakit ikaw pa pinatulan? Naawa nga ako kay Roden. Napaka-harsh talaga. Meron naman po akong trabaho. Sinusunod ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Hindi basihan talaga, di ba pa, ang ating mga itsura. I can be your Superman kahit di pang superhero. Ang aking katawan ilalaban kahit kanino. Marami mang nanghuhusga o nang-judge sa kanila. Ang mahalaga raw, mas alam nila kung ano ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ang pagkakaroon nga ni Rene ng anak, tinanggap ni Roden ng buong buo.
Si Baby Popcorn, turi niya na sa akin, tatay na talaga. Ang sarap sa pakiramdam na may tinatawag na sa aking papa. Nakikita ko kang pagiging ama niya sa aking anak. Sila na po talaga yung pamilya ko at bubuuhin namin to ng magkasama kaming tatlo. Unti-untiin lang yung pagpapaliwanag sa kanila. Maingat ang pagpapaliwanag na hindi conventional yung pamilya nila, pero hindi ito hadlang para maging masaya silang pamilya. Hanggat nararamdaman niya na siya ay mahal ng kanyang pamilya, hindi magkakaroon ng problema. Each couple, meron din silang sariling konteksto. Pamilya nila. That could pose challenges. They go through changes. Kapag nakakakita tayo ng mga non-traditional, non-conventional forms of relationship, pinagdududahan natin. Nagfa-function siya in its own right kahit na unconventional siya. Deserving sila ng respeto, pagmamahal, at dignidad bilang mga tao. Para mas magabayan sina Rene at Roden sa pagpapalaki kay Baby Popcorn, sumailalim sila sa counseling. Dapat mayroon silang good communication sa kanilang anak. Without that, mababaliwala po yung kanilang pagpapalaki. Sa part ng po ng aming office is to guide them on how to rear or how to become an effective parent. Yun na po ang tanging pangarap ko, talagang huwag po siyang magbago. Sana ma-maintain niya yung kabaitan niya, yung mapagmahal. Tanggap ko po sila buong pagmamahal. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Sa panahong usong-uso ang vlogging, paano nga ba malalaman kung ang ipinapakitang pagtitinginan ay totoo o for the content lang? Pero dapat ba silang pagdudahan dahil lang din sa hindi sila ang tipikal na pares sa ating lipunan? Baka ang dapat sa maraming mga pagbabago, dapat din ang ating isipan laging bukas. Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Humugot po tayo ngayon ng pahina mula sa ating kasaysayan. May daan-daang mga Pilipinong dinala sa Amerika para gawing human display o exhibit. Ang ilan sa kanila nagmula sa mga tribo ng Cordillera. Taong 1904, nung idinaos sa Amerika ang tinawag na Louisiana Purchase Exposition o ang St. Louis World's Fair. Maliban sa pag-exhibit ng nooy mga bagong tuklas na teknolohiya sa buong mundo, itinampok din ang mga modernong transportasyon kagaya ng steamship at airship. Meron ding amusement park at rides. Pero ang pinaka-main attraction, ang bahagi ng forest park na tinawag kung saan naka-exhibit hindi mga gamit o hayop kundi mga totoong buhay na tao. Dito, tinatayang 10,000 mga katutubo mula sa iba't ibang panig ng mundo ang ginawang atraksyon o human displays para sa tinawag noon na World's Largest Human Zoo. Ginaya ang itsura ng kanilang mga pamayanan, kaya tinawag din ang mga itong artificial villages. Pinapakita mo yung mga yaman na nakuha mo mula sa iba't ibang mga bansa na sinakop mo upang ipakita na ito yung kapangyarihan mo at ipamalas ito sa mundo. Kabilang sa mga itinampok sa exhibit, mga Pilipino. Sa tinawag nilang Igorot Village, bukod pa sa lugar ng headhunters at dog eaters, ang mga Igorot itinuring na primitive o hindi sibilisado. Sa halos 8 buwan na itinagal ng fair, tinatayang nasa 20 milyon ang bilang ng mga taong bumisita roon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang ang usapin sa madilim na bahaging ito ng kasaysayan ng mundo muling nabuhay matapos ang 1 siglo o mahigit 100 taon. Ito'y matapos mailathala ng The Washington Post sa Amerika noon lamang nakaraang linggo na ang ilan pala sa makatutubong itinampok noon sa tinawag na Human Zoo hindi lang ginamit para pagkakitaan sa exhibit. Ang mga namatay na sa kanila, kinuhanan pa ng utak para pag-aralan.
sa Racial Brain Collection ng kilalang Smithsonian Museum o institution sa Amerika. Ang isa sa sinasabing nakuhanan ng utak para sa museum, ang 18 anyos na Igorota, si Maura. Sino si Maura? Meron ba siyang pamilya? Alam ba nila ang nangyari sa kanya? Walang malinaw na dokumento tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kung saang parte ng Cordillera siya nanggaling. Ayon sa report ng The Washington Post, posibleng isa raw si Maura sa 25 mga katutubo mula sa tribong Kankanae na hinikayat na sumama pa Amerika mula sa komunidad ng Suyok sa bayan ng Mangkayan sa Benguet. Nitong Martes, bumiyahe ako ng halos 10 oras papuntang Mangkayan sa Benguet kung saan pinaniniwalaang nagmula si Maura at ang iba pang mga Kankanaey. Napapaisip lang ako na kung si Maura kaya ay hindi kinuha sa kanilang komunidad, ano na kaya nangyari sa kanya? Nagkaroon kaya siya ng pamilya? Payak ang pamumuhay rito. Malawak ang mga taniman ng gulay. Ang mga bundok madalas kumutan ng mga ulap. Taong 1904, nung kinuha ng mga Amerikano ang ilang mga katutubo mula sa mga komunidad na katulad nito dito sa Cordillera para gawin silang human displays o exhibits sa World's Fair. 70 sa kanila nanggaling ng Bontoc, 25 mula sa isang komunidad dito sa Mangkayan sa Benguet Province na kung tawagin Suyok. Bag nga malam yung apo. Oo. Amok Ilocano. Dito ko nakilala ang isang pamilya na ang mga ninuno kasama sa mga dinala sa Amerika para gawing exhibit sa World's Fair. Maraming salamat po na pinaunlakan nyo ang interview namin sa inyo. Si Tatay Leonardo, 62 anyos. Apo siya ni Bulii na isa sa 14 na mga kalalakihan mula Suyok na i-display sa Amerika. May pictures po ba si Bulii? Meron. Ayan o. Mabuti meron. Wow, ang healthy ng itsura. Mismong galing sa museum. Kamukha nyo, Manong, oh. Nasa kanilang mga dingding ang iba pang mga litrato ng mga katribo nilang nakasama rin noon sa World's Fair. Itong mga pictures dito sa wall, pictures lang ng ilan sa mga participants na pumunta sa 1904 World Fair. Paano nyo po nakuha tong pictures na to? Nakuha ng aming relative na si Tony Bongan sa museo. Identified po ba kung sino-sino tong mga to? Yes. Sino so daw we ito? have the names. Singwa. The youngest boy na pumunta doon. Ilang taon daw si Singwa ho? Singwa was 6, I think. Ayon sa ilang pananaliksik, hindi lahat ng mga katutubong dinala sa Amerika nakabalik pa ng buhay dito sa Pilipinas. May ilan kasing sa biyahe pa lang, nagkasakit na at namatay. Ang isa sa kanila, si Maura. Pumanaw si Maura ilang araw bago nagsimula ang eksposisyon. Pumunta sa punerarya ang mga kababayan ni Maura para masilayan ang kanyang labi. Ayon sa ilang libro, si Maura hindi na iuwi sa Pilipinas at ang kanyang araw utak kasama ng iba pang mga katutubo mula sa iba't ibang panig ng mundo, preserve at pinag-aralan sa museo. Yung iba po sa inyo, may nakuha rin po ba kayong kwento? Kasi 25 daw yung nanggaling dito sa Suyok. Ang alam lang ng mother ko, may mga pumunta raw kasama ang father niya, dada daw ni Charles Petit na asawa ng kanilang auntie. Si Charles Petit, isang sundalong Amerikano na nakapangasawa ng taga-Suyok. Si Dang Usan, na kapatid naman daw ni Bulii. Si Petit, isa raw sa mga nanghikayat sa unang grupo ng mga Igorot na dinala sa Amerika. Siya ang nagdala sa kanila. Tinawag lahat yung relative. So most likely, ang sabi niyo yung 25 lahat na yon galing sa iisang angkan, tama ho ba? May posibilidad po. Kasi relative daw ng asawa Alam niyo yung kwento niya kung bakit siya dinala sa Amerika? Sa kwento ng kapatid ko, sinabi niya na dinala daw yung lolo namin sa US, pinakita yung culture, custom, and tradition doon ng Kankanaey. Anong reaction niyo po nung lumabas na ho itong balita? Na meron pala kayong mga ninuno, parang ginawang human displays? Nung nalaman ko yan, syempre nasaktan at saka tumaas yung dugo na bakit pala ginamit lang pala yung mga relatives na
namin para ma-exploit on personal interest nila. Nalulungkot lang ako na ganun ang naging trato sa kanila, na hindi tama ang kanilang nadanas doon. Pinilis ng mga opisyales ang mga igorot na kumain ng aso ilang beses sa isang linggo para sa mga manonood kahit pabihira nilang ginawa ito sa Pilipinas. Nagbunga ito ng estereotipo tungkol sa mga Filipino na nananatili hanggang ngayon. Tinawag silang savages na mga opisyales at pahayagan. Pinakain daw sila ng dog kasi daw yun yung alam nilang ginagawa dito. Hindi nila alam na may specific occasions lang when that is done. Opo, pag may aksidente, parang offering na to cleanse yung masamang dinaran, yung kaugalian ng mga tribes na nanggaling sa Pilipinas, hindi nila nirespeto. Ayon sa ibang mananaliksik, may iba pa raw na mga katutubo ang pinagpatuloy pa rin ang pagtatanghal kahit pa natapos na ang World's Fair. Meron pa nga raw nakarating ng Europa para doon din i-display. Pero dahil walang dissenting na tuluyan ang mga ito, ang iba napabalitang nagpalaboy-laboy na lang. May ilan din daw na namatay sa gutom. Pero ang mga taga-Suyok, katulad ni Bulii, maswerteng nakabalik. Ano nalalaman nyo kay Maura? Sino kung may information? Wala. Hindi namin alam kung sino siya at kung sino ang relative. Ang lungkot naman, wala nang naiwan na bakas o trace man lang. Yan ang mahirap. Pero kung totoo yung sabi nyo kanina na dati naman magkakadikit yung mga tao at saka magkakakilala, hindi ko kaya kamag-anak nyo rin si Maura? Opo, ma'am. Yung pagkakadescribe mo sa kanya, marami siyang tattoo. According to former Vice Mayor na pumunta sa US, lahat yung nanggaling dito sa Suyok, may tattoo yun. All 25 may tattoo. Yan ang sabi niya. Sa inyo pong kaugalian, hindi ho totoo na pag may tattoo, mataas ang katungkulan o may katayuan sa komunidad? Marami kasi yung gustong sabihin ng tattoo, war record, to save as protection para hindi papatayin record as a member of the royal family. Minsang nagkaroon daw ng haka-haka na si Maura ang pinakasalan daw ng Amerikanong sundalong si Petit. Ibig sabihin, si Maura at si Dang Usan na kapatid ni Bulii, iisa. Yung first edition na report ng elders kasi nanggaling sa US na nakapos sa clan book. Nung nakita ko yun, ay si Maura pala si Oning. Yung second edition pala na na-edit ng 2004, si Maura iba, si Oning, siya ang Oning Dang Usan. Pero hindi siya yung asawa ni Charles Petit, hindi siya. Yan ang correction sa first list ng clan book. Dito kasi sa first information o first edition, yung clan book nila, si Maura ay si Onib o si Oning. Pero may corrected edition yung kanilang clan book. Iba si Onib at si Oning at si Carmina, yun yung iisang tao na asawa ni Charles Petit. Iba siya kay Maura. Ito ang libingan ng Amerikano na si Charles Petit at ito naman ang kanyang asawa na si Dang Usan or si Onib or Oning. Nakabalik naman sila dito sa Suyok bago sila mamatay. Sa pag-asang magkaroon ng linaw ang katauhan ni Maura at bigyan ng buhay ang kwento ng iba pang mga katutubo, ang manunulat at mamamahayag na si Candy Kimpo Gurley na nagsaliksik tungkol sa World's Fair simula pa noong 2005, nagsulat ng libro tungkol dito. May nakita kaming picture ng isang igorot na kasayaw ay isang Amerikana. So intrigued ako, research ko. Ang unang libro na sinulat ko, it's called Bone Talk. It's a joke kasi Bone Talk was how the Americans pronounced Bone Talk. They're not just primitive, there's a reason why they believe what they believe. Sinulat ko yung book, na-reveal sa akin yung story. I realized we were abused by these very people that we look up to. And the importance of the book is everybody should know, because who we are today, that feeling of being inferior, that's not who we really should be. We are better than we think. Isang grupo rin ng mga mamamahayag ang nagsimula ng isang investigative report tungkol sa istorya ni Maura. 14 sa mga ito, mga Filipino. Ang isa sa kanila, si Regine Cabato.
Nag-start ito sa tip na nakuha ni Claire Healy, yung isang reporter namin sa Washington Post sa DC. Nahanap niya si Jana Año Nuevo Langholz na isang activist and artist. Rin-research niya yung mga graves ng mga Pinoy na napunta sa 1904 World's Fair. Sinatrace niya yung lineage at nagsimula doon yung story kung ano yung naganap sa ilang mga Filipinos doon sa fair. At kasama na doon si Mora. Hinahanap ni Jana kung ano yung nangyari sa kanya, ano yung nangyari sa katawan niya, saan siyang nalibing. Mula doon, parang na-trace na napunta yung ilang mga labi sa Smithsonian. Dito sa US National Museum ng Smithsonian Institution, nakalagak ang koleksyon ng mga utak o brain specimen mula sa mahigit 255 katutubo sa buong mundo. Parte ito ng tinatawag na Racial Brain Collection, eksperimento ng anthropologist na si Alice Hrdlicka para raw matiyak kung tama ba ang teorya na inferior o mas mababa ang antas ng utak ng mga katutubo kaysa sa mga puti gaya ng mga Amerikano. 23 sa mga specimen, utak o bahagi ng utak ng mga Pilipinong katutubo at ang isa nga sa mga ito pinaniniwalaang kay Maura. July 1904, may inutopsiya raw na 2 katawan ng Pilipino si Hrdlicka at batay sa dokumento ng Smithsonian, kinuha nito ang cerebello o cerebellum ng isang igorot na taga-Suyok na pinaniniwalaan ngang si Maura. Yung nakakalungkot doon, pinag-aralan yung brain. May pahintulot sana sa relatives kung pahihintulotan, pero na-deprive lahat yung pumunta doon sa liberty nila. Makalipas ang mahigit 100 taon, ang Smithsonian National Museum of Natural History nagpahayag ngayon ng intensyong isauli ang ilan sa mga na-preserve na mga utak sa kanilang koleksyon, kabilang na ang kay Maura. Nung panahon ng kolonyalismo, ito yung normal na paraan ng pagtrato sa mga kolonyal na tao. Ang pananaw talaga nila sa mga taong ito ay malatao lang. Lalong-lalo na yung mga katutubo, yung act ng pagsasauli, pag-ako ng responsibilidad na mali yung ginawa namin. Ibig sabihin nun, kinikilala na mali yung nagawa bilang isang leksyon ng kasaysayan na hindi na dapat ito maulit. Para sa akin, yung ginawa po ng US is karumal-dumal sa amin yung... Mabigat to sa loob. Yeah, mabigat sa loob ko. Yung favor namin, ibalik yung ano dito, na sila ang gagusto sa mga ginawa nilang amanian. Because of the reports that came out sa Washington Post, napagkukwentuhan na po sila, nakikilala na natin sila isa-isa. Maganda yung balita na nilabas ito para sa amin na hindi alam ang nangyari noon. Na hindi lang sila mga pangalan na nakalista, may mga kwento sila eh. Yes, ma'am. It's so sad na hindi na naikwento. Tayo na lang ang magkukwento for them. They were not just statistics or numbers or names. They had stories, they had personal histories, and they had families and descendants like you. Yes. Malayo na nga ang narating ng sibilisasyon ng mundo, pati na ang pagturing natin sa magkakaiba nating mga lahi. Hindi pa huli para maitama ang mga mali ng kasaysayan at ipaunawa kahit sino na walang nakakalamang na lahi. Lahat pantay-pantay. Thank you na shinare niyo sa amin yung kwento ng inyong mga ninuno. Salamat po. Isang lalaki sa mystical island of Siquijor na meron daw kakaibang kapangyarihan. Kaya niyang basahin ang iniisip ng iba. Naisip niyo ba kung kakayanin niyo ang larong ito? Kailangang mahulaan ang pagkakasunod-sunod ng 3 baso. Karamihan sa mga hinamon, nahirapan siyempreng mapagtugma ang pagkakaayos ng mga bote.
isang lalaki raw sa misteryosong isla ng Siquijor na nakamamanghang parang minamani lang daw ang larong ito. Nagawa niyang hulaan ang pagkakasunod-sunod ng mga bote kahit hindi niya ang mga ito nakikita. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses pa. Legit yung mga taong marunong mag-mental telepathy. Memorize lang yan. Siya si Simon, na nanindigang walang hocus-pocus o daya kung paano niya ito nagawa. Hindi namin yun dinaya. Pero meron siyang inamin. Meron akong special talent. Kaya magbasa ng isipan. Totoo nga bang may kakayahan siyang magbasa ng isipan? Malikot kasi yung utak ko. May mga iniisip ako na pwede kong maging abilidad. Tumama talaga yung paglagay ko, ma'am. Kasamahan ko, puro mali sila. Wala pala talagang daya yon kasi on the spot lang talaga yon. Ayon sa pananaliksik ni Simon, ang tawag daw sa espesyal niyang abilidad, mental telepathy. Hindi ko akalain na makukuha niya yun. Parang siya lang yung may abilidad na gawin yun. Pero sa tuwing ginagawa niya ito, pag medyo nahihirapan ako sa pagbasa ng utak, ma'am, gano'n. Sasakit yung parte ko dito. Hindi raw alam ni Simon kung paano siya nagkaroon ng ganitong kakayahan. Pero ang hinala niya, baka raw may kinalaman ang kanyang lolo't lola. Pareho sila na albularyo. Ginagamot nila yung hindi kayang gamutin ng mga doktor. Baka ako din, may ganun din, ma'am. Sige nga, ang di umano mental telepathy skills ni Simon, subukan natin. At sa pagkakataong ito, ile-level up pa. Dahil kung dati, 3 bote lang ang kinailangan niyang pagtugmain, ngayon, 5 na. Nakasusin na ako. Kwenta na kukumbinisa. Siniguro rin nilang hindi nakikita ang pagkakasunod-sunod sa laman ng kahon. Sa pagkakataong ito, mahulaan kaya ni Simon ang pagkakasunod-sunod ng bote? Sa unang round, 3 garapon muna ulit na may iba't ibang kulay ang kailangang ma-match ni Simon sa pagkakasalansan ng garapon na nasa loob ng kahon. Ako yung kinakabahan sa inyo. Kita ni ordinaryong tao. Gawat. Ang unang round, sa ikalawang round, nagdagdag ang aming team ng isa pang garapon. 4 na ang kailangan niyang mapagtugma. Wala na akong power na ng Dario. Nahirapan sa kondisyon eh. Ano gawin? Sa pagkakataong ito, si Simon hindi pa rin pumalya. Ano kaya ang magiging resulta? Lalo na kung gagawin na nating 5 ang bote. Dito sa Pilipinas, pagdating sa mind reading, binansagan siyang mind master, si Nomer Lasala. I've always wanted to read someone's mind. Nag-start ako 9 years old. Yung beads namin sa ID. Tapos yung mga sisiw, yung mga daga na palabunutan, yung huhulaan mo kung ano yung number. 20 anyos lang daw si Nomer nung naging ganap na professional mentalist. Sa kasalukuyan, 3 lang daw silang ganito sa Pilipinas. What was the name? My friend Sima. Oh my gosh. Oh my God! Di umano, kaya niyang mang-hypnotize. Nag-stuck siya sa floor. Ang weird. At magpagalaw ng mga bagay. Gamit lang daw ang kanyang isip. We are trained na magkaroon ng parang
mental screen sa loob ng isip. Trust the intuition. Through reading your body language, your facial cues. Imaginein mo, may 3 coins in front of you. 5, 1, 25. Kuha ka lang ng isa. 5. What? 5. 5 peso coin. Toss it. Head. So heads. Tingnan mo yung sinulat ko. So tama ba ka? Yes po. By any chance, meron ka bang libro sa nadala-dala sa bag? Meron. Kung gonna refill, sabihin mo lang stop anytime. Stop. Page 57. Go to page 57 of your book. Sa isip lang, basahin mo yung pinaka-first line. Sa isip lang. A sense of autonomy develops with the sense of free choice. Free choice. Parang binasa niyo po yung utak ko doon Nakakamangha kasi hindi niyo naman po nakita itong libro na ito. It's a skill that can be developed. Samantala, ang tiga-Siquijor na si Simon, hinahasa ngayon ang anya kakayahan niyang makapagbasa ng isipan. In the future, kung magiging law enforcement ako, ma'am, magagamit ko talaga siya mag-i-interrogate ng mga criminals. Sa ikinasa naming challenge sa kanya sa unang round. Mama! Sa ikalawang round, 4 na ang kailangan niyang mapag-match. Sa pagkakataong ito, si Simon hindi pa rin pumalya. Makaka-perfect pa rin kaya siya sa 3rd round kung saan 5 garapon na ang kailangan niyang ipagpares? Sige, bagong gumit ka ngayon. Si Simon, kapansin-pansing tila nahihirapan na. Sa huli, 3 lang sa 5 garapon ang kanyang napag-match. Okay na, di talaga. Hindi ko na kaya yung 5 kasi marami. Hihinayang kasi kulang pa siguro ako sa practice. Base sa video, hindi ito matatawag na mental telepathy. More of intuition ito eh. Hindi ito talagang mental telepathy. Simple explanation ng mental telepathy ay mind-to-mind communication. Merong isang tao na nagpro-project or naglilipat ng kaisipan niya sa ibang tao. Very complex talaga yung brain natin, no? There are areas na hindi pa natin na-explore. May mga talino talaga ibang tao na nakakabasa talaga ng mga context cues at saka yung body language para malaman natin kung anong iniisip ng tao. There is still no scientific evidence pa rin regarding sa telepathy or the capacity to develop telepathy. Blessings to. Gamit ko to sa kabutihan, hindi ko to pagsasamantalahan. Nababasa ko rin po ang iniisip nyo. Free choice. Parang binasa niyo po yung utak ko doon Ang ating utak sadyang napaka-makapangyarihan. Meron na naman pong swinerte sa ukay. Kapag nangati na raw ang kamay ng online seller na si Vilma. Grabe ang kante. Alam na this, magkakapera siya. Hindi lang dahil sa benta sa tinda niyang ukay bags, kundi sa mga bumubulaga na lang sa kanyang mga nakasiksik daw nitong jackpot. Gaya na lang nitong August 18. Ito po ma'am, ang bigat po niya. May nakapa si Vilma sa ibinibenta niyang ukay bag na isang gold na kwintas na may bilog na pendant. Yung pagka-gold niya matingkad, may para siya mga bilog-bilog na design, makakapal. Tapos yung pinaka-pendant niya, maliit lang siya pero ang bigat niya. Parang ano lang siya, passion. Nangangati talaga yung palad ko. Parang may something talaga. Totoong ginto nga kaya ang nakuhang kwintas ni Vilma. Dating tindera ng itlog na maalat sina Vilma dito sa Santa Rosa, Laguna. Hanggang alatin daw ang kanilang negosyo. Kaya lumipat siya sa pagbebenta ng mga second-hand bag at wallet.
na kahon-kahon kung i-deliver sa kanya. Korean bag siya. Paranaque ang supplier ko. Pagdating dito, ang ginagawa agad namin, bubuksan namin, sinecheck namin siya isa-isa. Halos magdamag po ako nagkukudkud ng bag. Ang mga bag at wallet, isusort. Isa-isang lilinisin muna ni Vilma. At kung talagang buebuenasin, may bonus na nakasiksik sa mga ito. Minsan kasi meron siya mga secret pocket. Kaya si Vilma nakagawian ng kapakapain, itaktak, at pagbalik-balik ta rin ang mga wallet at bag. Hanggang kamakailan lang sa pag-check niya sa isa sa ukay bags, may nakapa siyang singsing na may diamond design. Wala, may singsing. Binabad ko siya sa suka, lalo din siyang kumintab. Pinakita ko rin siya sa kapatid ko. Sabi niya, wow, jackpot naman. Ang singsing, ibinenta niya sa isang kaibigan. Sa kakilala ko lang din po kasi nga po, dala lang din po ng kailangan namin. Magkano po? 7,000. Malaking tulong daw ito para sa pagpapagamot ng kanyang mister na may stage 4 chronic kidney disease at stage 3 colon cancer. 500 isang araw ang kanya mga maintenance at saka yung kailangan niya sa colostomy. Hindi ko alam kung sa araw-araw kung may bebenta ba ako o may pagkukunan ba ako. Yung naiyak tuloy ako. Sa buhay po namin ng asawa ko, mahirap, maraming pagsubok. Naku, Diyos ko, sakit ng mayaman tong nakuha ko. Maintenance ko lang alone, madudurog ka na. Pinangawakan ko yung misis ko. Laban lang. Hanggang kaya. Laban. Hindi ako pwede pang hinaan kasi sa akin lang po siya kumakapit eh. Pag ako ng hina, wala rin siya. Kung dagsa ang pagsubok, tila binabalanse rin daw naman ito nang dumarating sa kanilang swerte. Dahil hindi lang alahas ang madalas makuha ni Vilma sa kanyang mga paninda, meron ding pera. Katunayan, minsan na rin nakakuha si Vilma ng $200 na nakaipit naman sa tinda niyang wallet. Naka-live po ako. Sa wallet naman po tayo, mga mi. Nagpe-flex ako ng wallet, tapos kinakapkap ko po muna kasi pinakikita ko sa kanila yung mga etiketa, kung branded ba yung wallet. Wait lang po kasi parang may nakakapa po ako. Makapal. Hello? May pera po! Ops, may dollar! Pinapalitan niya agad ito at kumubra ng humigit kumulang 10,000 pesos. Wow, miss! Swerte talaga. Blessed talaga, miss. Nitong Huwebes, si Vilma may naswertihan ulit na kumpol ng pera sa tinda niyang bag. Yun, may laman. Chinese yuan bills na nasa 70 pesos kung ipapalit sa ating pera. Idadagdag ko po siya dito sa mga nakuha ko. Pero ang pinaka nagpakabog daw ng dibdib ni Vilma tuwing may nakukuha siyang alahas sa kanyang mga paninda. Gaya na lang ng singsing na ito. Nakuha niya ito sa isang ukay bag nito lang Hunyo. At hikaw na hinihinala naman niyang gawa sa pilak na meron pang diamond design na nakuha rin niya sa tinda niyang bag nito lang nakaraang buwan. Ito na lang po yung natitira. At saka po itong isang kabaak na may diamond. Pero sa lahat ng ito, nangatiraw talaga ang kanyang kamay sa gintong kwintas na kanyang nakuha na may kasama pang bilog na pendant na nakuha rin niya sa kanyang paninda. Yung pagka-gold niya matingkad, may para siya mga bilog-bilog na design, tapos makakapal. Mabigat talaga siya. Sabi ko, nangangati talaga yung palad ko. Parang may something talaga. Kaya pina-appraise niya ang mga ito. Ito po, ma'am. Sa pawn shop at nagulat sila sa resulta. Authentic gold po siya. 21 karat po, base po sa amin ay Saudi gold. Pumapatak po siya, ang appraised value po niya probably mga... Kaya sa mga may bag at wallet dyan na binili sa ukay, aba, kapakapain nyo rin kaya at baka meron dyang nakatagong swerte. Yun, may laman. Ang nakasisilaw na revelasyon kung magkano ang halaga ng mga nakuhang alahas sa ukay bag ni Vilma sa aming pagbabalik. Ito to be? Hindi nga. Authentic gold po siya.
Ang online seller na si Vilma, makailang ulit nang may nakapang-alahas sa pera sa mga itinitinda niyang second-hand na wallet at bag. May nakita siyang singsing, hikaw na posibleng tubog sa pilak o silver at meron ding diamond design at gold na kwintas na may bilog namang pendant. Yung pagka-gold niya matingkad, mabigat talaga siya. Nangangati talaga yung palad ko. Parang may something talaga. Kaya pina-appraise niya ang mga ito sa pawn shop. Ito po ma'am, papacheck. Ang unang chinek, ang gintong singsing. Based po sa aming appraisal, authentic gold po siya, 21 karat po. Naisasanlaan niyo po siya dito sa amin, ma'am, ng 4,300. Sunod namang isinalang ang isang piraso ng hikaw na hinihinalang gawa sa pilak. Ito naman pong hikaw, ma'am. Fake po siya. At ang huling sinuri, ang gintong kwintas na may bilog na pendant. Authentic gold po siya. 21 karat po, base po sa amin ay Saudi gold. Ang appraised value po niya, probably mga 28,000 po. Okay, kasi 21 karat siya, di ba? Ang singsing at hikaw, inuwi muna ni Vilma. Habang ang kwintas, isinangla sa halagang humigit kumulang 30,000 pesos. Pandagdag din sa pambili ng mga gamot ng kanyang mister. Malaking tulong kasi dito namin lahat kinukuha lahat ng pangangailangan namin. Nagpapasalamat ako sa taas kasi kung di dahil sa kanya, wala. Sa ukay po kasi hindi instant risky. Pero hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kung suswertihin ka nga namang talaga. Ayun, may laman. Mura na nga ang mga ukay at dekalidad din kung ikay mapanuri. May nakakapapo ako, makapal. Paminsan-minsan. Meron din pala sa mga itong nakatagong ginto. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.